Nanawagan ng Malacanang sa mga kababayan nating overseas Filipino worker na nagpaplanong makiisa sa isasagawang zero remittance protest na maging mahinahon. Sinasabing may ilang grupo ng mga OFW ang lalahok sa nasabing protesta na gagawin mula March 28 hanggang April 4 bilang pagpapakita ng kanilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Apela ng Malacanang sa mga OFW na sasali sa naturang protesta, sana ay maging patas rin ang mga ito sa kanilang mga pananaw upang maibsan ang anumang posibleng kahinatnan ng kanilang gagawin. Paalala ng palasyo, hindi lamang ang gobyerno ang maapektuhan kung hindi magbibigay ng kanilang remittance sa mga OFW kundi maging ang kanilang mga pamilya. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Samantala, hindi pa natatalakay ang pagbabalik ng Pilipinas bilang state party sa Rome Statute. Ang kasunduang nagtatag sa International Criminal Court o ICC na may hawak ngayon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Yusek Castro, wala pang napag-usapan sa muling pagbabalik ng bansa sa Rome Statute. As we speak, we have not yet discussed any plan of rejoining the ICC. Yung huli po natin nakausap ang Pangulo, tinanong po natin yan ng personal at siya'y ngumiti lamang at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.